Ang mga Pilipino ay masayahin. Sa anumang pamamaraan at kaganapan, na stranded o inubutan ng traffic sa daan dahil sa malakas na ulan o habang sinusuong ang mga nabahang daan. Okay, pero ito, puwera biro. Malamang naisip nyo kung paano, kanino, o saan nanggaling ang art of comedy. Mahal natin ang komedya. May mga kinalakihan tayong mga paboritong komedyante at mga palabas noong araw. Kung gusto mong magbalik tanaw o matuto lang ng bagong kalokohan, kaalaman ka, nasa tamang lugar ka. Dahil dito, may kalokohan pero meron ka matututunan. Picoy Morales nga pala, Best Actor. That's suspicious. That's weird. At ito ang Kaladlawan, kasaysayan ng katatawanan. Alright, sequence 4 done. Okay na. Alis na ako. May ilang takes pa. Wait a damn minute. Oh. Mga fruit basket lang bibigay nyo, tapos dami nyo pinapagawa sa akin. Pero gaya nga na sinabi ko, kung nakikinig kayo, tayo mga Pilipino, madali na naman tayo patawanin eh. Mababaw yung kaligayahan natin. Listen, look, and listen, and learn. Kahit mga simpleng gags, simpleng jokes. May kulang original taste. May sugar 1.5 si ingredient. Simpleng mga cartoons yan, lalo na yung mga slapstick. Okay na sa atin yun eh. At itong mga terms na to, tawag dito, itong mga sinasabi ko sa inyo ngayon, ay comedy units. I'm sure hindi nyo alam yun, pero ako alam ko yun. Hindi, wow. Ano raw? Ano raw? Hindi, wow. Kaya I got you, and let me educate you sa mga kaalaman ko tungkol sa mga bagay na to. Kasama natin si Sir Raymond Spangler. Ren Spangler. So, anong history ng komedya sa Pilipinas? Ang comedy sa Pilipinas, rooted siya into sarsuela. Sarsuela. Pag sinabi kasing sarsuela, ito yung tinatawag na dula na kadalasan ay tungkol sa pag-ibig, or sa mga social issues. Grabe naman kayo makapang insulto ng mga babae. Hindi nyo alam. Darating ang araw kahit ang mga kaapu-apuhan yung babae, mag-aaral din sa mga universidad. Slay! Slay! Okay. Sino nagsimula nitong sarsuela? Ang sarsuela dinala ng mga Kastila sa Pilipinas. Okay. And specifically, tama ba na mga Kastilang priests ang nagdala nito dito? Sila mismo. Sila Kasi mismo. yan ang ginagamit nila upang makapag-udyok ng mga katutubo na magpabinyag sa Kristyanismo. So bukod sa sarsuela, ayun nga, ipinakilala rin nila sa bansa natin yung Moro-Moro. Ito namang Moro-Moro, ito yung tunggalian between the Muslims and the Christians, kung saan ang mga Kristiyano lagi ang panalo sa dulaan iyon. Kung doon nagsimula yung komedya na yung mga Islam, tama ba? Islam tsaka yung Christian yung nag face to face at nanalo yung Kristiyano. Anong nakakatawa doon? Kasi parang hindi ba ngayon may mga nagigera dahil sa religion, tapos hindi ko magets kung anong nakakatawa doon eh. Nauso sa kanila Nauso sa kanila yung tinatawag na bang insulto. Insulto. In order to give jokes or laugh. Yun yung joke nila, pumapatay sila ng Pilipino. Kasi sabi ko nga kanina. Huh? Ako, proud Filipino ako, di ba? Tapos, yung pala, history ng comedy natin sa Pilipinas ay may mga pinapatay na Pilipino. Tapos yung mga Kristiyano, di ba, nananaig sila sa mga Islam. Ngayon na alam mo to, na aware ka na ito yung history natin sa Pilipinas, masasabi mo bang may phobia ka sa mga Islam or sa mga Muslim dahil, di ba, nakakatawa yung ginagawa ng mga Kristiyano sa Muslim. So, not anymore. Because, not anymore.
Ang ano ngayon talaga ang religion binibigyan ng respect doon sa mga talagang malaking pag-unawa at sa mga nakakaintindi. So sinasabi mo na hindi malawak yung pag-unawa ako kasi na-offend ako sa... It was at this moment that he knew. He f***ed up. Hindi naman. Naunawaan mo. Okay, sige. Sinasabing ang salitang komedya ay nagsimula daw sa Athens, Greece noong 5th century BCE sa salitang komos na ibig sabihin ay merrymaking. May kinalaman ito kay Dionysus, god of revelry and happy hour. Ibig sabihin, kasiyahan at pag-aamok sa bar. Yun. Si Dionysus din pala ang Diyos ng teatro, by the way. At gets nyo yung connection, di ba? Dionysus, teatro, Aling Dionisia. Okay, so nabanggit mo rin yung sarsuela. Ito yung dula ang may kwento. Oo. Mostly yung mga tinatawag na dialogue nila, kinakanta. Tapos yung performance nila, sinasayaw. Yan ang mga nauusong ngayon. Kadalasan hinahaluan ng komedya yun. May mga love story din to, tama. Story. So dito ba nanggaling sa tingin mo yung mga love team? Exactly. Ikaw ba, mahilig ka ba sa love team? Sakto lang. Sakto lang. Pero kilala mo yung mga malalaking love teams. Sinong paborito mong malaking love team? Fan ako ng Jaydin eh. Jaydin. Okay, sige. Ako kasi, teka lang, bago sabihin ko sino ang pagsisindihan ito ng kandila. What are you doing? What are you doing? Kung history na rin pinag-uusapan natin, ako naniniwala ako na talagang kasal na sila. Na talagang tinatago lang nila na may anak na sila. May kanta nga kami dun pero baka di copyright kasi so di ko makanta. So yan Jaydin kasi na yan, love team lang yan talaga. Na so naging sila sandali pero more on lang yun parang for show. Ito totoo. Bakit ako ganito? Tis nga yan kaya nawala ng matagal Tapos nagkaanak sila. Tinatago lang nila sa publiko. Pero teka lang sandali lang. Ano yung ginawa mo? Sige, nagdasal lang ako kasi inaalay ko lang na para maging okay lang sila ngayon kung nasan man sila. Ramay mo yan? May ng pag-iibig. Sa iba mo. Ciao. Anyway, so... Pag-iibig yan. Hindi lang teatro ang naging paraan para magpatawa nung time na yon. Meron ding ibang ways, gaya ng pagsusulat. At ito, kilala nyo ba to? Ayan, kilala niyo to. Yan si Marcelo H. Del Pilar, alias Plaridel. Bakit Plaridel? Hindi ito yung street kung nasan merong terminal at tricycle station marapit sa amin at kung saan ako sumasakay dati. Kundi Plaridel yung anagram niya. Ano yung anagram? Hindi nyo alam yun. Sasabihin ko sa inyo. Ang anagram ay ang paggamit o pagbabali-baliktad ng mga letra para makabuo ng iba pang salita o iba pang pangalan. So, pag pinagbali-baliktad mo yung Del Pilar, magiging Plaridel siya. Galing, di ba? Hindi nyo naisip yun. Kilala si Plaridel sa kanyang pagiging satirista. Ang kanyang mga target, mga mapang-abusong mga praile. At mababasa ito sa isa sa kanyang mga naging akda na Dasalan at Oksohan noong 1888. Ang tanda ng Cara y Cruz, Panginoon kong fraile, amain namin, aba Ginoong Barya, at ang mga utos ng fraile. Yan yung mga nasulit niya. Ang lakas mang uyam, parang keyboard warrior sa Twitter. Kung meron na dati, yun na siya yun. Ang lupit din ito talaga ni Del Pilar, no, na talagang tinapat sa birthday niya yung National Press Freedom Day, August 30. Pero buti na lang, hindi nagselos si Rizal kasi bakit hindi na lang daw tinapat sa birthday niya, di ba? Plus, si Andres Bonifacio nag-message din bakit daw yung birthday niya tinakpan rin ang breakup ng Katniel. Wala tayong magagawa doon. Next, pag-usapan natin yung mga kay Rizal naman, yung mga sulat ni Rizal. Kasi nasa Spanish period na tayo, diba? So, masasabi mo ba na si Rizal ay, yung mga gawa niya, ay meron ding comedy or comedic and satirical in nature din? Actually, si Rizal nung kabataan sumusulat ng dula. Konsulta siya, pagagawa ng dula, para yun ang i-perform sa sarsuela.
So doon siya nagsimula magsulat. Yung Elfili, Noli na dalawa sa mga pinakasikat niyang books, masasabi mo bang satirical and comedic yung itong gawa niya to? Although hindi niya na inabutan yung pagsasadula ng nobela niyang yun. Pero kung titingnan natin, kung mga napapanood natin sa mga schools natin, pag mga nagpe-perform, yung mga nagsisipagganap, tulad ng sa Noli at Elfili, makikita niyo talaga kung gaano. Nung time niya, hindi niya na naabutan. Although hindi na natin naabutan yung time na yung mga pangyayari na isulat niya, pero mafe-feel nyo. Mafe-feel natin yung buhay ng mga Pilipino. So kung ngayon pala nangyari, sa tingin mo ba ang nagsadulanan mga Koreano? Kasi di ba, yung mga K-drama, meron. Kasi di ba? Nauso na yung mga sila na yung nananakot ngayon. Adaptation eh. So naka-subtitle yun. Di ba? Sa tingin mo ba kayang gawin ni Rizal yung Squid Game? kung kapanahunan natin siya, no? Ganda rin. Okay, so enough naman with the Konyo boys. Punta naman tayo sa mga Amp boys. Na alam nyo ba, nung time na to, yung Hollywood talaga ay sobrang laki at iniidolo natin yun sa Pilipinas to the point na gumawa tayo ng sariling atin. At ito, alam nyo ba na meron din tayong version ng Charlie Chaplin dito sa Pilipinas? Fast forward tayo ng konti sa future. After nitong mga time ng mga dulaan ng mga to, actually, nung umusbong itong mga time ng dulaan, napunta na tayo sa parang, sino ba to? Yung mga, sa Hollywood, nagkaroon na tayo ng pictures, di ba? And then yung panahon na ng mga kano sa atin. Nag-start na sa Hollywood, si Charlie Chaplin, di ba? Na ang alam ko, meron din tayong version ng Charlie Chaplin dito. Siya si yung tinatawag na si Canoplin. Or Canoplin. Canuto Francia. Bakit Canoplin ang tinawag sa kanya? Bakit nga? Dahil ang pangalan niya is Canuto, Cano. Tapos yung apelyido ni Charlie Chaplin, pinagsama, naging Canoplin. Canoplin. At ang nagpangalan niyan ay si Borromeo Lu, na siyang tinatawag na King of Jazz at yung nagpakilala lalo ng vaudeville dito sa Pilipinas. Masasabi mo ba na si Canoplin ay gaya-gaya lang na second rate siya na Charlie Chaplin? Kahit pangalan niya, dun lang din ang galing. So, merong talent si Canoplin na manggaya. Wala si Charlie Chaplin. Ano yung meron? Kung kaya ni Canoplin na mag-impersonate kay Charlie Chaplin, pero yung talent na yun, kanya lang. At natutunan niya nung kabataan niya. Ano yung talent? Yun yung pagmamagic. Isa siyang magician. Ba't di na lang si Berwin Mailey? Kung buhay lang si Berwin Mailey nung mga panahon. Uy, buhay pa si Berwin Mailey! Okay, nung panahon na yun. So masasabi mo ba na parang kung si Charlie Chaplin, nalaman niya yung ginagawa ni Canoplin, nag-aral din siya ng magic? For sure. For sure. Mayaman at malaya ang pelikulang Pilipino, not until the Otaku Boys came into the picture. Kasagsagan din to ng World War II. Matindi ang naging censorship ng time na to. Pero maparaan tayo mga Pilipino walang ahad lang sa pagpapatawa at kagustuhang tumawa But now, with matching patama at loki pang asar sa mga Hapon, pasok tayo. Yun na nga, yung panahon ng mga Amerikano, pinakilala na yung vaudeville. Vaudeville. Nagpagamot yun? Ay, hindi. Ano yung vaudeville? Ano ba yung pinagkaiba nito sa sarsuela? Kung ang sarsuela... Tinatanong mo Kung ang sarsuela may tema, ang vaudeville wala. So dito, magpe-perform ka lang, kakanta, sasayaw. Kasi parang ine-entertain mo yung mga tao. Kantahan, sayawan, sige, sabi mo. batuhan ng jokes. Okay, kung usapang vaudeville pa rin tayo, alam niyo ba to? Balut, Penoy, balut. Hindi yun yung balut ni Doja Cat. Kundi ito ang balot na kanta ng ating Queen of Jazz and Vaudeville na si Miss Katie De La Cruz. Galing, no? Yung Katie the Musical na ginawa na ang gumanap na ay si Isay Alvarez. Oo, yun ang remake. The original one is Mitch Valdez. Yeah. Okay. And okay. So Mitch Valdez yung... original. It's Mitch Valdez and then Bernardo and Celeste Legazpi. Tapos nung ni-remake nila, it is Isay, tapos si Tirso Cruz, at saka si Dulce. Ang pumalit na yun. Okay. Well, may news ako. Okay. They're gonna remount it. And I'm revising Katie. We're adding new songs and hopefully it will be launched by next year. Kasi
Miss Isay pa rin yung gaganap? No, we're looking for the new Katie, and ang alam ko lang na they're going to request Tirso to reprise the role of Tatang. But I think I don't know who else, but there are about 4 new songs which I am writing. Why don't you? Gusto mo lumabas na Katie? Kaya ko. I think so. I think I'm good enough to play a girl. Kung marunong ka mag-scatting, sige, okay. Kaya ko rin mag-scatting. Kaya ko mag-scatting. Okay. Pero yun, lalayo ka pa ba direct? Kala mo naman di ako papayag. Of course. I know you're a total actor. Okay, alright. You don't need to sugarcoat. Sige. It's a yes. I'll do it. Okay, I mean, sige. Even before I offer you the role, you'll do it. Okay, good. Alright, sige. Akalain niyo yun, unang naging backup dancer pala si Dolphy bago siya naging comedy king. Galing, no? Like, who would have thought, di ba? Parang ako na, dati naman, sumasayaw lang din ako, tapos ngayon, best actor na ako, di ba? Ciao. Anyway, so... Bibitining ko na muna kayo, ha? Next time na natin next episode na natin pag-usapan na mas in-depth yung tungkol kay Comedy King Dolphy natin. Along with the other artists na mga nakilala natin sa comedy, lalo na sa telebisyon at sa pelikula na nag-last ng mga impressions at ng influence sa ditong past decades natin sa industriya na to. Okay, so again, ako si Mikoy Morales, Best Actor. At ito ang Kaladlawan, ang kasaysayan ng katatawanan. And cut! Wala na bang iba? Wala na bang mas sikat pa? Ewan ko siya, binigay ng sparkle eh. Susi nyo ba fruit basket lang bibigay nyo sa akin?